Emotion and gender, male versus female. So, according to Goleman, 1988, male show higher confidence, adaptability, and optimism than female. So, well, dito sa part na to, medyo masasabi natin na totoo. Kasi sometimes, mas malakas ang loob ng kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Mas mabilis din silang makapag-adapt sa isang bagong environment. Kasi, minsan ang mga lalaki, kung sino yung mga nakasama nila, simulang umpisa yun na yung kasama nila hanggang dulo. Unlike kapag females na may mga criteria sila kung sino yung gusto nilang kasama at mga ayaw nilang kasama. So, number 2, male use internal and cognitively driven mechanism for managing emotions. According to Taylor 2002 and L.R. Brody 1985. So, mga kalalakihan daw, may mga techniques sila kung paano nila i-manage yung emotions sila. Kumbaga, ang mga lalaki kapag may specific silang emotions, kung hindi sila malulugmok, more on inaano nila sa mga paglalaro, like nagpe-play sila ng mga online games, naglalaro sila ng mga physical activities or physical games like basketball, mga gano'n kasi mga pinagkakabalaan na kung baka hindi mo ma-feel na yung isang lalaki is emotionally damaged. Kasi more on sila, active sila sa buhay. Kumbaga, mas ine-express nila yung feelings sila sa mga bagay na gusto nilang ginagawa. Unlike sa girls na kapag, ang girls kasi kapag dramatic or emotionally damaged, apektado yung buhay-buhay nila. Kumbaga, hindi nila nagagawa yung mga bagay na usually nilang ginagawa. Ganon naman yung mga nangyayari sa girls. Then, number 2, according to Hamilton and Jens Bold, report an increase, male report an increase in feelings of contempt and report that there are experience of negative emotions is related more than activities and achievement than interpersonal life. So, ang mga kalalakihan daw is mas nagkakaroon sila ng emotional dun sa mga activities or sa mga sa mga nakasanayan nila sa life. Kumbaga, nagiging emotional sila dun sa mga nagiging achievement nila, sa mga activities na ginagawa nila sa buhay. Hindi sila mas nagiging emotional sa mga nangyayari sa kanila sa buhay, which is very opposite ng girls. Ang girls kasi kapag when it comes to achievement and skills sa lives, yung mga talent nila, okay, andyan yan. Pero ang mga girls kasi more on mas dinidibdib nila kung ano yung mga negative situations na nangyayari sa mga buhay-buhay nila. Then, according to Pritchard and Larson 1993, cited in Newman and Newman 2015, male, they are reported a more positive mood, greater ability to focus their attention, and more feelings of strength. Thus, in boys, pubertal changes were associated with both positive moods and restless inability. So, sa part na to, medyo ang laki kasi more on sila, kung ano yung mood nila in a specific day, yun na yung makikita mo. Unlike sa girls na may mga mood swing talaga na minsan masaya, may oras na masaya ang girls, minsan galit na, minsan may topak na. Ang boys kasi consistent yung feelings nila. Kung ano yung nararamdaman nila no specific day, yun na yun hanggang dulo. Diba? So, sa girls kasi, may mood swing na nararamdaman. So, pabago-bago yung feelings na nararamdaman nila in a certain day. Male are also more characteristically angry and accustomed to suppress their emotions. Kumbaga, hindi sila madalas nag-open up ng emotions nila, mas sinahide nila, or minsan, mas pinafocus nga nila dun sa mga activities na nakakapag-release sila ng energy. So, girls kasi, opposite talaga sila.